Ang mahirap na babaeng ito ay nagngangalang Wu. Masayang namumuhay ang kanyang pamilya, ngunit isang araw, nalaman ni Wu na may ibang babae ang kanyang ama. Higit pa rito, iniwan ng kanyang ama siya at ang kanyang ina para sundan ang kanyang kasintahan. Mula noon, hindi na muling nakipag-ugnayan si Wu sa kanyang ama hanggang sa ito'y pumanaw. Sinadya ni Wu ang magsuot ng masikip at maikling palda at pumasok sa lamay ng may pagkaprovokasyon. Ang tao sa larawan na nakalagay sa gitna ay ang kanyang ama. Sa libing ng kanyang ama, kumain at uminom ng malakas si Wu na parang isang baliw na nakaupo sa gitna ng mga nagluluksa. Galit na galit sa kanya ang mga kamag-anak ng kanyang ama na nakaupo sa tabi nito. Pinulaan nila siya bilang walang pinag-aralan. Nang marinig ito, tinanong ni Wu ang taong kakakritika sa kanya, "Ibabalik mo na ba ang perang inutang mo sa aking ina?" Iisang pangungusap lang iyon, ngunit agad itong natahimik. Maliwanag na itinuring ni Wu ang lugar na ito na parang isang restauran at patuloy lang siyang kumain at uminom nang walang pakialam sa anuman. Sa huli, hindi na nakatiis ang madrasta ni Wu na si Hija. Nagalit ito at pinaalalahanan si Wu na kung nagawa na niya ang lahat ng gustong gawin, dapat na siyang umuwi. Ngunit hindi nahiya o natakot si Wu at malakas nitong tinawag ang babaeng ito na pangalawang asawa ng kanyang ama. Dagdag pa ni Wu, ninakaw ni Hija ang asawa ng kanyang kaklase noong high school at dapat mas mahiya si Hija kaysa sa kanya. Noong nakaraan, dahil kay Hija, iniwan ng ama ni Wu ang kanyang pamilya, saka winasak ang bahay at kinuha ang lahat ng mahahalagang bagay. Nagyakapan pa ang ama ni Wu at ang babaeng ito sa harap ng family photo, kung kaya't nagalit ang ina ni Wu at nagwala sa halaman bilang pagpapakita ng kanyang hinanakit. Pero hindi sila pinahirapan ng ina ni Wu. Ang mga halaman lang ang naging biktima ng kanyang galit. Nang dalhin niyang palayo ni Wu ang ama si Hija, nasalubong nito si Wu sa pintuan. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagtitinginan, nag-cruise ang landas ng mag-ama. Noon, may benda pa sa kamay si Wu. Ang sugat na iyon ay dahil nalaman niyang may kabit ang kanyang ama, kaya't hinabol niya ito na nagresulta sa isang aksidente. Nang makita ni Hija na nagkakagulo si Wu, nagalit ito at nais pang sampalin si Wu, ngunit sa huli ay napigilan niya ang sarili at umalis na lang. Sa ganitong paraan, kumain ng kumain si Wu hanggang sa hindi na niya kayang lunukin ang lahat at tumakbo siya sa banyo upang isuka ang lahat. Nang malapit na siyang umalis, narinig niya ang mga tiyan niyang nag-uusap sa harap ng pinto ng banyo. Sinabi nila nakakamatay lang ng kanyang ama at naibenta na ni Hija ang bahay sa pangalan nito. Nang marinig iyon, naisip ni Wu na may malaking problema na mangyayari. Sa sandaling iyon, tumawag ang nakababatang kapatid ni Wu at sinabing bigla na lang pumasok ang maraming tao sa kanilang bahay at pinapaalis na sila. Akala ni Wu na sa araw na iyon ay mapapahiya niya si Hija, ngunit sa huli ay siya pa rin ang nadaya ng babaeng ito. Ang bahay na ipinagbili ni Hija ay ang tahanan kung saan sila nakatira ng 20 taon. Binalaan ni Hija si Wu na pagkatapos ng libing, kailangan na nilang lumipat sa susunod na linggo o tatawag ito ng pulis. Sa totoo lang, mga kaawa-awang bata si Wu at ang kanyang mga kapatid. Ang tatlo ay nagtutulungan para mabuhay. Bagamat si Wu ang pangalawa sa magkakapatid, siya ang nag-aalaga sa kanyang ate at bunso na parang isang ina. Ngayong araw, may isang galit na babae ang pumunta sa bangko kung saan nagtatrabaho ang ate ni Wu na si Hyung. Hinila nito ang buhok ni Hyung at tinawag itong kabit sa harap ng lahat. Nalaman na nilinlang pala si Hyung ng kanyang nobyo. Hindi niya alam na may girlfriend ito ng 10 taon ngunit hindi pa kasal. Nakatayo lang si Hyung at tiniis ang lahat ng walang pagtutol. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina na umiiyak nang malaman nitong may kabit ang kanyang ama. Ang sinumang tinalikuran ay maghihirap kaya naiintindihan ni Hyung ang ginawa ng babaeng ito. Sa sandaling iyon, dumating si Wu. Malamig siyang tumayo sa pagitan ni Hyung at ng babae at diretsahan niyang sinabi na hindi na makikipag-ugnayan pa ang kanyang ate sa lalaking iyon. Kung makikita pa nitong nag-uusap sila, hanapin siya. Tiyak na haharapin muna niya ang kanyang ate. Pagkatapos, iniwan ni Wu ang kanyang numero sa babae. Pinaalis sa bahay si Wu at ang kanyang mga kapatid, kaya ngayon ay sinimulan na nilang mag-impake ng kanilang mga gamit. Sa loob ng 20 taon na kanilang paninirahan sa lugar na iyon, bukod sa maraming gamit, puno rin ito ng mga alaala para sa kanila. Ngunit kahit ayaw nilang tanggapin, wala na silang magagawa. Huling tingin ni Wu sa pintuan ng bahay bago sumakay sa kotse at umalis. Ngunit hindi niya kayang lunukin ang galit na ito. Paulit-ulit niyang tinanong ang kanyang tiya at sa wakas ay nalaman niyang bago pumanaw ang kanyang ama na ilipat na nito ang bahay kay Hija. Sinasabing nabigo sa bidding ang anak ni Hija na si Dongjin, kaya't nag-apply ito ng loan sa maraming bangko, ngunit hindi pa rin ito naaaprubahan.
Sa huli, napilitan siyang humingi ng tulong sa kanyang ina na hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Pagkamatay ng ama ni Dongjin, nag-asawa ulit ng maraming beses ang kanyang ina. Hindi ito matanggap ni Dongjin kaya't unti-unti siyang lumayo sa kanya. Sa pagkakataong ito, ibinigay ng tiya ni Woo ang business card ni Dongjin. Ayon sa kanya, magkaiba si Dongjin at Hija. Matuwid na lalaki si Dongjin. Marahil ay may mata ang Diyos at ginawa siya para bayaran ang kasalanan ni Hija na sumira ng pamilya ng iba. Pero hindi naniniwala si Woo sa sinabi ng kanyang tiya. Kung matuwid at mabait si Dongjin, hindi niya tatanggapin ang perang iyon. Tiyak na alam niya kung saan galing ang pera. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Dahil gusto ni Woo na lumapit kay Dongjin, nagtrabaho siya bilang pansamantalang assistant sa exhibition company nito. Pagkatapos ng trabaho, sinundan niya ito hanggang sa kanyang floor. Habang hinahanap ni Woo ang unit number ni Dongjin sa mga mail, bigla itong lumitaw sa likuran niya at diretsahang sinabi ang kanyang unit number. Sa totoo lang, alam ni Dongjin na sinusundan siya ni Woo ngunit wala siyang imik. Pagdating sa bahay, umakyat siya sa elevator papunta sa second floor at mabilis na bumaba para mahuli si Woo. Medyo kinabahan si Woo sa sandaling iyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pinakamagandang paraan para magkunwari ay ang magpanggap na may gusto sa kanya. Pero agad itong itinanggi ni Dongjin dahil masyadong malamig ang ekspresyon ni Woo. Parang nakikipag-away lang ito. Pagkatapos mahuli si Woo, pumasok si Dongjin sa elevator. Mahinahong lumapit si Woo at humingi ng paumanhin. Pero walang sinseridad sa kanyang mga salita. Nang makita niyang hindi sumagot si Dongjin, sinimulan niyang usisain ang personal na buhay nito. Tinanong niya kung ang bahay na tinitirhan ni Dongjin ay binili o inuupa. Masyado siyang malakas magsalita kung kaya't naiinis na si Dongjin. Binalaan siya ni Dongjin na wala itong sasabihin. Ibig sabihin, sana tumahimik na rin siya. Sandaling nagpahinga si Woo at pagkatapos ay patuloy na inasar siya. Sinabi niyang akala niya ay desidido si Dongjin pero hindi niya inasahang isa pala itong taong malungkot at puno ng sekreto. Kinabukasan, bumalik si Woo sa kanilang dating bahay para maglibot at pagkatapos ay pumunta sa supermarket. Habang nagbabayad, nakasalubong niya si Dongjin. Nagbatian silang dalawa. Tinanong ni Dongjin kung malapit lang siya nakatira. Sinabi ni Woo na kakakilipat lang niya dahil pinaalis sila sa bahay na dati kanila. Naibenta na ngayon ang bahay na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, inasam-asam niyang magtanong pa si Dongjin. Kung ipagpapatuloy nito ang pag-uusisa, tiyak na isisiwalat niya ang lahat ng masasamang ginawa ng ina nito. Gayunpaman, wala nang ibang tanong si Dongjin. Hindi siya interesado sa mga bagay-bagay ng ibang tao. Isang araw sa trabaho, narinig ni Wooju ang kanyang mga katrabaho na pinag-uusapan ang awayan ni na Dongjin at Representative Shin. May nagsabing nag-resign si Dongjin at nagtayo ng sariling kumpanya. Hindi lang mga importanteng dokumento ang kinuha ni Dongjin mula sa ahensya ni Shin, pati mga ari-arian nito ay naagaw din niya. Lalo lamang napatunayan ni Wooju na magkamukha sina Dongjin at Hije. Parehong malamig at walang hiya ang mga taong ito na nagagalak sa pag-agaw ng pag-aari ng iba. Kinabukasan, may mga kompidensyal na dokumento ng kumpanya ni Dongjin ang nalik at may nagkalat ng ilang exhibition documents online. Dahil galing sa computer ni Kong Min-soo ang mga nalik, natural na siya ang naging pangunahing suspek. Pero tiwala na tiwala ang kanyang superior na si Jung Min sa kanyang katapatan. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Dongjin. Sinabi nitong 2 taon pa lang pinamumunuan ni Jung Min si Kong Min-soo. Hindi sapat ang maikling 2 taon para lubusang makilala ang isang tao. Tulad ng ex-girlfriend ni Dongjin na si Min Young. Kahit ilang taon silang nagmamahalan, tinalikuran pa rin siya nito. Maya-maya pa, nag-testify ang isang babaeng empleyado at sinabing nakita niya si Wooju na pumasok ng palihim sa kumpanya kagabi. Bago iyon, tinanong pa ni Wooju sa kanya ang pangalan ng kumpanya ni Representative Shin. Higit pa rito, nakatayo ng tahimik si Wooju sa likuran ni Kong Min-soo nang ito ay maglagay ng computer password. Naalala ang awayan ni na Representative Shin at Dongjin, pinaghinalaan ni Sun Woo na isa si Wooju na spy na ipinadala ni Shin. Medyo nasaktan si Wooju sa maling paratang na ito. Kahit napupuot siya kay Dongjin, gaano man kalaki ang kanyang galit, hindi niya kayang kunin ang lahat mula dito. Pero ang pagkalik ng mga dokumento sa pagkakataong ito ay hindi talaga siya ang may gawa. Kagabi nga, pumunta si Wooju sa kumpanya at kinopya ang bahagi ng dokumentong iyon, pero hindi niya ito ipinadala kanino man. Matapos pag-isipan, nagpasya si Dongjin na tanggalin si Wooju sa trabaho. Malamig na tumawa si Wooju at diretsahang sinabing niloloko lang ni Dongjin ang lahat. Kung ikukumpara sa pagtatraidor ng isang empleyadong ilang taon ng kasama niya, mas pipiliin pa nitong isisi sa isang temporaryong empleyado tulad niya para mas hindi masakit. Totoo ang sinabi ni Wooju dahil alam na alam ni Dongjin na tumatakas lang siya sa katotohanan. Pagkatapos,
pinili niya ang isang kalalabasang kaya niyang tanggapin. Nang gabing iyon, nag-iinom mag-isa si Wooju sa isang bar nang makita niyang pauwi na si Dongjin. Habang lasing, muling nagpaliwanag siya rito. Kahit hindi siya taong gusto ng lahat, kung kaya niyang gawin, hindi siya tatakas sa responsibilidad. Sa pagkakataong ito, hindi talaga siya ang nag-leak ng mga dokumento, pero hindi siya sinagot ni Dongjin. Galit na galit si Wooju sa kayabangan nito kaya't pinagmumura niya ito sa likuran. Sinabi niyang pareho silang masamang tao ng kanyang ina. Pero ang katotohanan, ang pagiging malamig ni Dongjin ay hindi tulad ng inaakala ni Wooju. Ang totoo, hindi talaga sanay si Dongjin na makipag-usap sa mga estranghero. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa security room ng gusali ng kumpanya para tingnan ang footage ng camera sa underground parking lot ng araw na na-leak ang mga dokumento. Sa huli, natuklasan niyang may isang kotse na umalis sa gusali ng hating gabi noong gabing iyon. Hinanap ni Dongjin ang may-ari ng kotse. Si Jungmin pala ito. Nang araw na iyon, tiningnan ni Dongjin ang resume ni Wooju. Ang self-introduction na kanyang isinulat ay napaka-cute. Hindi siya tulad ng ibang aplikante. Sinabi niyang ayaw niya ang hindi makapagsulat ng lahat ng pinakamagandang bagay sa kanyang buhay sa maliit na espasyong iyon. Ang kanyang isinulat ay ang kanyang personalidad, kaya nakakaramdam ng labis na sinseridad ang mga mambabasa. Pinatawag ni Dongjin si Wooju para magkita sa labas at nais niyang anyayahan itong bumalik sa kumpanya. Habang nag-iisip si Wooju, hindi kalayuan, may isang galit na lalaki ang lumapit at muntik nang hampasin si Dongjin. Itinulak niya ang lalaki sa lupa para protektahan si Dongjin. Mukha siyang galit na leon. Hindi si Wooju ang tipo ng taong nagpapatalo sa iba. Tinuruan niya si Dongjin na kung mananatili lang itong nakatayo nang walang kibo kapag inaatake ng iba, walang pupuri sa kanya bilang mabait. Tatawagin lang siyang tanga. Ang dahilan kung bakit pumunta ang lalaki kay Dongjin ay dahil nagtaksil ang asawa nito kamakailan. Sa galit, nagreklamo ito kay Dongjin. Alam ng lahat na hindi basta-basta magsasabi ng sikreto ng iba si Dongjin. Pero hindi nagtagal, nalaman ng iba ang pagtataksil ng asawa ng lalaki. Sigurado itong si Dongjin ang nagsabi sa iba. Pero hindi si Dongjin ang gumawa nito, ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Hindi siya nagpaliwanag at pinakinggan lang ng maayos ang lalaki. Kamakailan lang, may insider sa kumpanya ni Dongjin na nag-leak ng mga dokumento. Sa investigasyon, natuklasang si Jungmin ang nag-leak. Sinabi ito ni Dongjin kay Sunwoo at labis ang pagkamangha nito dahil mukhang napakatapat ni Jungmin. Pagkatapos mangyari ang pagka-leak, ipinahayag pa ni Jungmin na kasalanan niya ito at handa siyang panagutan ng lahat. Hindi inasahang puro pala itong pagpapanggap. Kung ikukumpara sa gulat ni Wooju, mas napakatahimik ng itsura ni Dongjin. Dahil 4 na beses nagpakasalang kanyang ina para kay Dongjin, bawat pagpapakasal nito ay isang pagtataksil. 4 na beses ay sapat nang gawin siyang ganito katatag. Sa kabilang banda, nalantad ang katotohanan tungkol sa insider na nag-leak. Pumayag si Wooju na bumalik sa kumpanya para magpatuloy sa trabaho kasama si Dongjin. Kinabukasan ng umaga, nag-ayos siya at naghanda para pumasok. Nang lumabas si Wooju sa elevator ng kumpanya, nakita niyang naghihintay si Dongjin. Sinabihan siyang pumunta sa opisina nito mamaya. Dumating ang oras ng appointment, pumasok si Wooju sa opisina ni Dongjin at natagpuang nandoon si Jungmin. Nahulaan niyang hindi pa nailalantad ni Dongjin si Jungmin at naisip niyang may iba pa itong balak. Tama ang hinala niya. Sinabi ni Dongjin kay Jungmin na pinabalik niya si Wooju sa kumpanya at ililipat ito sa sales department ni Jungmin. Pagkatapos ng anunsyo, pinaalis muna ni Dongjin si Jungmin. Sinabi niya kay Wooju na pinag-isipan niya itong mabuti at hindi muna niya lalantarin si Jungmin para maiwasan ang paglitaw ng pangalawang Jungmin sa kumpanya. Mahirap kausapin si Representative Shin, kaya kung mabigo siya ngayon, magpaplano pa siya ng maraming beses, kaya hindi ang paglantad ng katotohanan ang pinakamabisang paraan. Sinabi ni Dongjin na kailangan niya ang tulong niya para bantayan ng mabuti si Jungmin at madiskubre agad ang kanilang plano. Gayunpaman, malamig na tumanggi si Wooju at tinawanan pa niya si Dongjin sa pagtitiwala ng madali sa kanya. Pagkatapos malipat si Wooju sa sales department sa ilalim ni Jungmin, galit na galit ang dalawa sa isa't isa. Nagkataon pang wala sa kumpanya si Dongjin ng araw na iyon, kaya sinamantala ni Jungmin ang pagkakataon para magmayabang sa harap ni Wooju. Pagkarinig nito, agad niyang sinagot na kung ayaw nito sa kanya, iminumungkahi na lang sana kay Dongjin imbes na magalit sa kanya tulad ng isang taong may itinatago at takot malantad. Nagising si Jungmin sa sinabi ni Wooju. Totoo nga na mukhang nag-aalala siyang may malalantad. Kaya sinamantala niya ang break time para tumawag kay Representative Shin
at iulat na may ipinatawag si Dongjin sa tabi nito na nagpapakaba sa kanya. Pero abala pa si Representative Shin sa pagsipsip sa isang malaking kliyente, kaya natapos ang tawag bago pa man makapagsalita ng buo si Jongmin. Sa lunch break, pumunta si Wooju sa isang maliit na restaurant malapit sa kumpanya. Nagkataong dumating din doon si Dongjin na kakabalik lang sa kumpanya. Nakita niyang nakaupo si Dongjin sa katabing mesa na natiling malayo ang pakikitungo. Sinabi niyang hindi niya tutulungan itong bantayan si Jongmin dahil napopoot siya rito. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Dongjin na maging kasamahan ni Jongmin ng matagal, lalo na't alam na nitong spy ito. Kayang-kaya pa rin nitong tiisin. Narinig iyon ni Dongjin at tahimik na sinabing napakapasensyoso niyang tao. Noon, nakaya pa niyang tiisin ang pagtataksil ng nobya niya ng 1 taon. Sa sandaling iyon, inihain ang in-order ni Woo. Hindi na siya nagtanong at nagsimulang kumain. Mukhang wala siyang interes sa love life ni Dongjin. Nang hapon, dahil may bagong boyfriend si Hija, masayang pumunta ito sa kumpanya ng anak. Nang magdala ng kape si Woo, nagkasalubong sila ni Hija. Pero dahil ibang-iba na ang itsura niya, hindi siya nakilala ni Hija. Ang pagdating ni Hija ay nagpalabas ng galit at panghihinayang sa puso ni Woo. Naalala niya noong bata siya, nakita niyang magkasamang lumabas ng hotel ang ama at babaeng ito. Kaya nagmadali siyang dumaan sa shortcut para pigilan ang kotse ng ama at naaksidente. Umiyak siyang tinanong kung bakit pinili niya si Hija. Kaibigan ito ng ina niya. Balik sa kasalukuyan. Pagkatapos ng trabaho, hinintay ni Wooju si Jongmin sa underground parking lot at sinabihan itong alam na ni Dongjin ang lihim nitong pakikipagsabwatan kay Representative Shin. Kaya kung gusto nitong sirain ang kumpanya, dapat masikapin pa niya. Late na sa gabi, pumunta si Woo sa drugstore para makipag-usap sa kaibigang si Yunjun. Nag-order siya ng late night food para sabay silang kumain. Habang kumakain, ikinuwento niya kay Yunjun ang pagkikita nila ng ina ni Dongjin kanina. Nakakatawa para kay Woo. Kakalibing lang sa ama niya, may bagong saya na agad ang babaeng iyon. Paano nakakangiti lang ito sa lahat, samantalang siya'y nakakapit sa sakit na hindi matakasan at gustong-gusto lang maghiganti? Ang kapal ng mukha nito ay nagpagalit ng husto kay Woo, at iyon din ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Jongmin ang plano ni Dongjin. Pagkarinig kay Woo, inaliw siya ni Yunjun at pinuri ang magandang ginawa nito. Kahit anong masama ang gawin niya, makatarungan iyon. Pinahirapan siya ni Hija, kaya hayaan din niyang matikman ni Dongjin ang hirap na iyon. Pero kung gagawin niya iyon, magiging quits na sila mula ngayon. Umaasa si Yunjun na wala na siyang kinalaman kay Dongjin pagkatapos. Pagkatapos ng trabaho ni Yunjun, nakatanggap si Wooju ng text mula kay Hiyang na pumunta sa pub na madalas inuman ng magkapatid. Nandoon si Hiyang at nakita niyang pauwi na si Dongjin ng tahimik. Laging nag-iisip lang ng pag-ibig si Hiyang at may kakayahang hindi makalimutan ang isang gwapo kapag nakita na. Agad niyang binilang ang beses na nakita niya si Dongjin. Una, noong pumunta ito sa bangko para mag-apply ng loan. Nagbigay pa ito ng business card sa kanya noon. Pangalawa, nang makita niya itong magkasabay ni Woo sa kalye. Para kay Hiyang, 2 beses na pagkikita ay sapat na para maging magkaibigan. Kaya tumakbo siya sa gitna ng kalye at tinawag si Dongjin. Tapos ay inanyayahan niya itong makipag-inuman sa kanila ng magkapatid. Pagkaupo nila, masiglang nagpakilala si Hiyang bilang ate ni Woo. Maya-maya pa, pumasok din sina Wooju at Yunjun sa restaurant. Nang makita ni Wooju si Dongjin, nanigas ang buong katawan niya. Akala lang ni Hiyang na natulala si Woo sa kagwapuhan ni Dongjin, hindi niya napansin ang tensyon. Makalipas ang ilang minuto, nakabawi si Woo. Hinila niya palabas si Dongjin at tinanong kung nagde-date sila ni Hiyang. Matapos matanggap ang negatibong sagot, huminga ng malalim si Woo sa kaluwagan. Pagkatapos, sinabihan niya itong umalis na agad dahil ayaw niyang makisalamuha ito sa kanyang pamilya. Talagang masakit ang mga salita ni Woo sa nakikinig. Bagamat isang napakapasensyosong tao si Dongjin, ramdam pa rin niya ang hindi komportableng pakiramdam sa loob. Bago umalis, sinabi niya rito na minsan ay mas masakit ang salita kaysa sa pagtitiis, tulad ngayon. Pagkasabi nito, umalis ka agad si Dongjin. Nang gabing iyon, pag-uwi ng magkapatid, sigurado si Hiyang na may nararamdaman si Dongjin para kay Woo. Dahil nang anyayahan niya itong uminom, tumanggi ito. Pero nang sabihin niyang darating din si Woo, tumango ito bilang pagsang-ayon. Nag-isip siya na palaging malungkot ang itsura ni Dongjin kaya tiyak na nasaktan ito ng isang babae. Pagkatapos makinig, bagamat tila napakakalmado ni Woo, sa kanyang puso ay kinumpirma niya ang sinabi ni Hiyang. Totoo namang sinabi ni Dongjin na nagtiis siya ng 1 taon sa pagtataksil ng nobya niya. Mukhang tama ang hula ni Hiyang. Nang maghiwalay sila ni Dongjin at ng nobya nitong si Minyong, nagkakamping sila
Nang tumawag ang telepono ni Minyong, nagmungkahi itong maghiwalay. Mag-a-abroad daw ito para magpakasal sa susunod na buwan. Bagamat labis ang pagkonsensya nito kay Dongjin, iyon ang katotohanan. Lubhang naguluhan si Dongjin pagkarinig nito. Makalipas ang ilang sandali, nakiusap ito kay Minyang na umuwi na lang. Pagkatapos ay sinabing huwag magmungkahi ng hiwalayan habang nagkakamping ganito. Ang tanging hilig ng isang taong tulad niya ay ang camping. Kaya kung dito maghihiwalay, magiging isang psychological obsession ito at hindi na siya makakapag-camping pa. Pero hindi ito pinansin ni Minyang at ipinagtuloy ang paghihiwalay at pagkasabi nito ay umalis kaagad. Sa kabilang banda, mula nang matuklasan ni Hiyang ang nararamdaman ni Dongjin, naging pang-araw-araw na ligaya na niya ang pag-uusap tungkol sa relasyon nito at ni Woo. Sa lunch break ng araw na ito, nag-usap ang magkapatid matapos kumain. Tinanong ni Hiyang si Woo kung bakit ayaw nito kay Dongjin. Nagkataong naroon din pala sa malapit sina Dongjin at Sunwoo at narinig ang usapan nila. Nag-isip sandali si Woo at sumagot na ayaw niya sa likuran nito dahil mukhang malungkot at walang kwenta ang likuran nito. Matangkad na lalaki ito pero laging nakalugmok ang itsura. Sa sandaling iyon, lumingon si Hiyang at nakita sina Sunwoo at Dongjin sa likuran nila. Biglang naging awkward ang atmosfera. Sinubukan pa ring manatiling kalmado si Wooju at diretsahang sinabing wala siyang pakialam kung narinig ito ni Dongjin at hindi niya alintana ang iisipin nito sa kanya. Walang imik si Dongjin ngunit malinaw na lumungkot ang ekspresyon nito. Bagamat alam niyang diretsahan at masakit pa rin ang mga salita ni Woo, hindi pa rin siya masanay. Pagkatapos ng trabaho ngayong araw, inanyayahan ni Jongmin si Woo na maghapunan para pasalamatan siya sa pagsasabi tungkol sa bagay na iyon. Diretsahang sinabi ni Jongmin na malapit nang mabangkarote ang kumpanya ni Dongjin. Hindi lang siya, kundi pati ang isa pang nakakakilala kay Dongjin na si Kim Joo ay kampi na rin kay Representative Shin. Ang lalaking nagtaksil dati, si Sun Woo, alam na ang tungkol kay Kim Joo. Nang unang bumalik sa bansa si Minyang, sinabi rin ni Sun Woo sa kanya ang kasalukuyang delikadong kalagayan ng kumpanya. Alam na ni Sun Woo ang pagtataksil ni Kim Joo, pero hindi pa niya sinasabi kay Dongjin dahil natatakot siyang mabagsak ito. Abala kamakailan si Sun Woo sa pag-iipon ng pera dahil tanging sa pagkakaroon ng malaking puhunan para matagumpay na maorganisa ni Dongjin ang isang camping exhibition lamang sila makakaligtas sa pagkabangkarote. Narinig ito ni Minyang at nagsimulang mag-alala. Sa pagbabalik niya sa bansa ngayon, lumipat siya sa bahay sa tapat ng tinitirhan ni Dongjin. Tuwing lasing siya, kakatok siya sa pinto nito bilang ugali. Kaya nga ilang beses na siyang nireklamo ni Dongjin. Sinabi ng instinct ni Minyang na namimiss niya ito, pero sinabi rin ng kanyang isip na nasaktan na niya ito dati, kaya hindi siya karapat-dapat na magpakita sa harapan nito. Kinabukasan, pumasok si Woo sa kumpanya. Abala ang lahat sa pagtatangkang iligtas ang kumpanya sa pagkabangkarote. Naalala niya ang balak ni na Jongmin at Representative Shin na sirain ang kumpanya para patunayang mali ang pinili nilang leader. Pumunta si Woo sa opisina ni Dongjin, pero wala ito sa kumpanya ngayong araw. Pumunta ito para humingi ng tulong kay Kim Joo. Gaya ng inaasahan, umuwi siyang bigo. Pero wala siyang naramdamang galit dahil matagal na siyang sanay sa pagtataksil. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kumpanya, nakita niya si Minyang sa lobby. Lubha siyang hindi naging komportable sa pagkikita na ito. Ang mga masasayang alaala noon ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Binalaan niya si Minyong na huwag nang magpakita sa harapan niya. Umiling nang nanginginig si Minyong pero sa huli ay sinabi nitong lumipat na siya sa bahay sa tapat ng kanyang tinitirhan. Nang gabing iyon, nagpakalasing si Dongjin at inalala ang pagmamahalan nila ni Minyong. 7 taon silang nagmamahalan. Nagtiis si Dongjin ng 1 taon sa pagtataksil nito. Pero sa huli ay natanggap niya ang kasalang imbitasyon na ipinadala nito. Ang malungkot na wakas ay nagparamdam kay Dongjin na walang kwenta ang kanyang buhay. Habang nag-iisip, pahapyaw siyang tumawid sa kalye. Sa sandaling iyon, may papalapit na kotse. Buti na lang sa huling sandali, hinila siya ni Woo. Palibhasa'y nakita ni Woo ang pagkikita ni na Dongjin at Minyong kanina. Nang makita ang hindi komportableng ekspresyon nito, nahulaan niyang ang babaeng iyon ang ex-girlfriend na nag-iwan kay Dongjin. Dahil sa pag-aalala, sinundan niya ito at nailigtas sa tamang panahon. Pagkahila sa kanya sa bangketa, talagang nagalit si Woo. Sumigaw siya at tinanong kung bakit nagtiis siya ng 1 taon sa pagtataksil ng nobya niya. Dapat kaagad siyang nakipaghiwalay nang malaman iyon. Pero tinitigan lang siya ni Dongjin ng mga matang lasing at hindi sumagot. Nang makita ang itsura nito, lalo siyang hindi makapaniwala. Nagreklamo si Woo na hindi man lang ito naghiganti kay Minyang at sinira ito dahil mas mabuti pa iyon kaysa sirain niya ang sarili niya.
Ang galit ni Woo ay nagpapa-alcohol kay Dongjin ng kaunti. Pumunta sila sa drugstore. Kumuha si Woo ng mga medical supplies. Pagkatapos, sinabihan niya itong gamutin ang sugat. Nakaupo ang dalawa sa magkahiwalay na bench. Hindi pa rin sumusuko si Woo sa paghihiganti sa ex-girlfriend ni Dongjin. Diretsahan niyang sinabi na kung siya ang nakatanggap ng kasalang imbitasyon mula sa nagmahal at ibang tao, tiyak na gagawa siya ng gulo sa kanilang kasal. Kapag nasaktan siya ng isang tao, hindi magiging payapa ang taong iyon. Tinanong lang siya pabalik ni Dongjin kung ano ang mangyayari pagkatapos gumawa ng gulo. Pagkatapos mailabas ang galit at masaksihan ang kasiyahan ng paghihiganti. Lalo lang lalala ang sakit araw-araw. Sa huli, siya pa rin ang masasaktan, kaya mas mabuting magkunwari na lang na hindi nakita. Naalala ni Woo ang sarili sa libing ng ama nang marinig ang mga salita ni Dongjin, pero hindi siya nagsisisi at iginiit na dahil sa ganyang pag-iisip ni Dongjin, kaya maraming beses itong inaapi. Maliwanag na nahayag na ang balak ni Jungman sa harapan mismo nito, pero nagtiis pa rin ito at walang imik. Dahil isiniwalat ito ni Woo kay Dongjin kagabi, ngayon ay nakikipagsabwatan na si Jungman sa iba para sirain ang camping exhibition na pinaghirapan nila ni Sun Woo. Kaya kinabukasan, nagpunta sina Dongjin at Sun Woo sa iba't ibang lugar para makipagnegosyo sa mga brand na sasali sa exhibition. Bagamat hindi niya alam kung paano nalaman ni Woo ang inside information na ito, sinasabi ng kutob niya na hindi masamang tao si Woo. Pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, tila lahat ng kumpanya ay tumalikod sa kanila tulad ng sinabi niya. Mukhang matagal nang balak silang sirain ni Representative Shin. Dumilim na ang langit kaya umuwi na sina Dongjin at Sun Woo. Parehong pagod na pagod sila ngayong araw. Hindi lang may problema sa trabaho, hindi pa siya makauwi dahil nakatira mismo sa tapat si Minyong. Hindi komportable si Dongjin, kaya nagpasya siyang matulog sa motel ngayong gabi. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho sina Dongjin at Sun Woo, kundi nagpatuloy sa pakikipagkita sa mga brand na sasali sa exhibition. Sa wakas, may isang kumpanyang nakipag-usap sa kanila. Kamakailan lang, may nag-iikot na nagsasabing dapat iwanan ng mga brand ang exhibition ni Dongjin. Basta sasali sila sa exhibition ni Representative Shin, may ilang bayad na silang hindi babayaran. Sa ganitong kaakit-akit na alok, syempre pipiliin ng mga brand si Representative Shin. Narinig iyon, kinuha ni Dongjin ang larawan ni Jungman at tinanong kung siya ang nag-alok sa kanila. Tumango ang kausap, kaya sa wakas ay nakakuha sina Dongjin at Sun Woo ng ebidensya na spy talaga si Jungman. Sa kabilang banda, sa lunch break, nagpatawag ng meeting si Jungman para anunsyuhang magre-resign na siya. Ang bagong boss ay ang katunggali ni Dongjin na si Representative Shin. Hindi lang siya ang aalis, gusto niyang isama ang lahat. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya ni Dongjin, kaya kung sasama sila sa kanya, makakahanap sila ng bagong trabaho sa ilalim ni Representative Shin. Nagsimulang mag-isip ang lahat, pero si Woo lang ang malamig na nagsabing tapos na ang lunch break at umalis ng galit. Sa pagbalik sa kumpanya, naalala niya ang definisyon ni Dongjin sa paghihiganti. Nang gabing iyon, nararamdaman niyang kung kumita siya ng malaki at nagmaneho ng mamahaling kotse, isa rin iyong uri ng paghihiganti. Magiging hindi komportable ang kanyang kaaway kapag nakita ang kanyang tagumpay. Habang pinag-iisipan ni Woo, lalo niyang gustong lumapit kay Dongjin. Sa huli, tinawagan niya ito at sinabihan na hinihikayat ni Jungman ang mga empleyado na mag-resign. Ang kondisyon ni Woo para tulungan si Dongjin ay dapat maghiganti ito sa ex-girlfriend at palakasin ang kumpanya. Dahil urgent ang sitwasyon, naghiwalay sina Dongjin at Sun Woo para kumilos. Si Sun Woo ang naiwan sa kumpanya para humanap ng ebidensya laban kay Jungman. Sa tulong ni Woo, diretsang pumunta si Dongjin kay Jungman at hayagan itong inexpose. Pagkatapos asikasuhin ang kay Jungman, naghintay si Woo kay Dongjin sa kumpanya. Nag-set sila ng dinner date. Biglang dumating din si Minyong. Ginamit nitong dahilan ang pagtulong kay Dongjin laban kay Representative Shin at nagmakaawa ito ng oras para magpaliwanag. Sinabi rin nitong hindi pa siya nagpakailanman at nag-iisa lang siya sa abroad. Pero hindi kumibo ang puso ni Dongjin. Tinanggihan niyang bigyan ng pagkakataon si Minyong. Sinadya pa nga ni Woo na hawakan ang kamay ni Dongjin sa harapan mismo ni Minyong at sabay silang umalis sa kumpanya. Pagdating sa elevator, agad na binitawan ni Dongjin ang kamay ni Woo. Sinabi ni Dongjin na kumpara lang sa paghihiganti kay Minyong, sapat na iyon. Kung hahawakan pa siya ni Woo, baka magkaroon siya ng ibang iniisip para sa kanya. Medyo malabo ang pahayag pero walang reaksyon si Woo. Sa restaurant, nagpasalamat si Dongjin kay Woo. Talagang ayaw niyang kumain ng mag-isa ngayong araw kaya masaya siyang kasama nito. Bagamat natanggal na si Jungman, hindi pa rin naresolba ang problema sa camping exhibition. Ang lasa ng kabiguan ay nagpapaasim ng pakiramdam ni Dongjin.
Nakita ito ni Woo at agad sinabing kung sakaling pakiramdam niyang napakasama ng kapalaran niya, pumunta lang siya sa forum para basahin ang mga malungkot na kwento ng iba. Para kahit papaano ay balanse ang kanyang pakiramdam. Palagi niya yung ginagawa. Pagkatapos ng hapunan, sa pag-uwi, biglang napako ang tingin ni Woo sa glass door ng isang coffee shop. Ang receptionist na nakatayo sa harapan ay ang kanyang nakababatang kapatid. Tumayo si Woo sa pintuan, naghintay na maglabas ng basura ang kapatid. Pagkatapos ay tinanong niya kung nag-drop out na ito sa exam. Nang makitang hindi na maitatago, wala nang magawa ang kapatid kundi aminin na ayaw na talaga niyang mag-civil service exam at gusto lang niyang gumawa ng musika. Ayaw makinig ni Woo sa paliwanag. Magagalit na sana siya nang itulak siya ng kapatid sa yakap ni Dongjin. Ang kapatid naman ay nagmadaling tumakbo ng buong gabi, hindi makauwi. Kinabukasan, nagpakita si Representative Shin sa kumpanya ni Dongjin ng mayabang. Dala niya ang transfer form para sa exhibition na inoorganisa niya para ipagyabang kay Dongjin. Naalala nito ang eksena nang mag-resign sina Dongjin at Sun Woo noon. Sa wakas ay naibuhos na ni Representative Shin ang galit ng maraming taon. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Dongjin. Ganap niyang naiintindihan ang nararamdaman ni Representative Shin, ngunit may isang bagay na dapat niyang linawin. Alam niyang hindi lang dahil sa pag-alis niya sa dating kumpanya nagalit si Representative Shin. Ang tunay na dahilan ay ilang araw pagkatapos para lang makiusap na bumalik si Dongjin sa ahensya, lumuhod at nagmakaawa si Representative Shin mismo sa bar. Habang nagkikita ang dalawa, na-miss ni Representative Shin ang distress call ng asawa. Iyon ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Sa mabangis na kompetisyon sa negosyo, aminado si Dongjin na natalo siya. Pero ang pagkamatay ng asawa ni Representative Shin ay walang kinalaman kay Dongjin. Sa palagay ni Dongjin, hindi dapat isisi ng iba ang sariling pagkakamali ni Representative Shin. Masyadong mabagsik ang sinabi ni Dongjin. Ayaw harapin ni Representative Shin ang kanyang pagkakamali, kaya nagwala na lang siya sa opisina. Tiyak na itutuloy niya ang camping exhibition ayon sa plano para lubusang matalo si Dongjin. Nang makita ang pagwawala ni Representative Shin, naniwala ang lahat ng empleyado na malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Nang makita ang takot ng lahat, nagpunta si Dongjin sa bar ng gabing iyon para maglasing at lunurin ang kalungkutan. Dumating din si Woo at umupo sa tabi niya. Matagal silang nakaupong tahimik hanggang sa magsalita si Dongjin para basagin ang katahimikan. Diretsahan niyang sinabing mahina siya, kaya hindi bihira ang mga sitwasyong tulad ng nangyari ngayong araw. Nagulat siya dahil si Woo na palaging prangka, sa halip na tuksuhin siya, siya pa ang nagbigay ng encouragement. Kahit mahina siya, hindi siya susuko. Gaano man kasama ang sitwasyon, kayang-kaya niyang lampasan ito. Nang sabihin ito ni Woo, nagulat din siya sa sarili niya. Pag-uwi, naalala niya ang mga intimate moments kay Dongjin at biglang napauga ang kanyang puso. Mabilis niyang pinalamig ang sarili dahil balak pa rin niyang maghiganti kay Dongjin at sa ina nito. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang pag-resign ng mga empleyado. Ayaw man ni na Dongjin at Sun Woo, hindi nila mapigilan. Sa huli, 5 tao na lang ang natira sa kumpanya, kasama si Woo. Nang makita ang matinding sitwasyon ng kumpanya, nagmungkahi si Sun Woo. Yung investment company kung saan nagtatrabaho si Min Young ang gustong tumulong kay Dongjin. Pero tumanggi si Dongjin sa tulong ni Min Young, ang hindi maiwasan ay kailangan talaga ng puhunan ng kumpanya para makabangon. Pumunta si Dongjin sa rooftop at nag-isip ng matagal bago sa wakas ay tumawag sa isang dating kakilala para humingi ng tulong. Maluwag naman itong nagpahiram ng pera. Sa kabilang banda, kahit tumanggi si Dongjin sa tulong ni Min Young, dumating ang ina nito para hanapin siya. Pagkakita pa lang, humingi na ng pera ang ina ni Dongjin kay Min Young at sinabing huwag sasabihin kay Dongjin ang bagay na ito. Nang araw na iyon, nagmamadaling pumasok si Wooju nang bigla siyang tawagan ng tiya. Laging gustong manghiram ng pera ng tiya ni Wooju kay Hija pero hindi pinansin ni Hija ang tawag. Mukhang wala talagang pera si Hija kaya nagtaka ang tiya ni Wooju. Kaya pumunta ang tiya sa real estate company para magtanong at nalaman na hindi talaga ipinagbili ni Hija ang bahay, ginamit lang nitong dahilan ang pagpapaalis kay Wooju at mga kapatid para makalipat doon. Labis na nagulat si Wooju. Makalipas ang ilang minuto, dumiretso siya sa kanilang dating bahay para alamin ang katotohanan. Pinindot niya ang doorbell at tama ang hinala. Si Hija ang sumagot. Sumigaw ng parang baliw si Wooju at pinapabuksan si Hija. Nang makita ang galit ni Wooju, natakot si Hija. Agad nitong tinawag ang pulis. Sa kabilang banda, tumawag ang real estate company kay Dongjin para sabihing dumalaw ang babaeng dating nakatira sa bahay na iyon. Mukhang gustong gumulo ng babae sa ina niya. Mabilis na tumakbo si Dongjin sa bahay ng ina. Palibhasa, dati pa niyang inimbestigahan ang bahay na tinitirhan ng ina.
Ginawa niya ito dahil minsan ay sinabi ni Wooju na ang bahay na tinitirhan nila ng 20 taon ay inagaw ng iba, kaya pinaalis sila. Kahit tila wala siyang pakialam noon, naisip pa rin niya ang koneksyon. Sinabi ng matalas niyang intuition na ang totoong may-ari ng bahay ay sina Wooju at mga kapatid nito. Nag-iwan siya ng business card sa property at sinabihan ang kausap na tawagan siya kung magpakita ang dating may-ari. Pero nang tumakbo si Dongjin palabas, ang natagpuan niya ay mga nabubulok na balat ng itlog dahil nadala na ng pulis si Wooju. Sinalo ng tiyan ni Wooju ang piyansa nito. Sa pag-uwi, sinabi ng tiyan na ilang beses nang pumunta sa property ang anak ni Hija at gustong makipag-ugnayan kay Wooju. Nais nitong kumbinsihin ang ina na ibalik ang bahay kay Wooju. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Wooju. Hawak ang natitirang itlog, naglakad siyang parang nawawala sa kalsada. Nawala si Wooju ng buong araw at nagpakita lang ng hating gabi sa ilalim ng apartment ni Dongjin. Ang hinihintay niya ay si Minyang. Walang pag-aatubiling lumapit si Wooju at tinawag itong masamang babae. Kung may respeto pa si Minyang sa sarili, dapat umalis na ito agad dahil ang presensya nito ang dahilan kung bakit palaging sa motel natutulog si Dongjin. Pero hindi direktang sumagot si Minyang. Tinanong niya ang pangalan ni Wooju. Pagkatapos magpakilala, inaya ni Minyong si Wooju na uminom. Kahit hindi alam ni Wooju ang balak ni Minyong, hindi pa siya natatakot kailanman. Pagkatapos ng ilang baso, tinanong ni Minyong kung gusto ba ni Dongjin na umalis siya dahil ang makakapagdesisyon lang nito ay si Dongjin, hindi si Wooju. Tumango si Wooju at umaasang tuto pa rin ni Minyong ang sinabi nito. Sa panahong iyon, nakauwi na si Dongjin. Nagluto ng masaganang hapunan ang kapatid ni Wooju sa bahay nito. Nang makipag-away kay Wooju, hindi makauwi ang kapatid. Nagkataong nakasalubong nito si Dongjin sa daan. Balak sana ng kapatid ni Wooju na matulog sa sauna, pero naawa si Dongjin kaya dinala niya ito pansamantala sa bahay niya. Nang gabing iyon, nagpakalasing si Minyang. Uminom din ng malakas si Wooju. Parehong magkalaban ang dalawa, pero sa isang iglap ay naging mag-inuman na sila. Nag-inom mula sa bar hanggang sa bahay ni Minyang. Kinabukasan ng umaga, nagising si Wooju at nang makita ang mesa na puno ng mga bote ng alak, napamura siya sa sarili. Pagkatapos, kinuha niya ang bag at naghanda para pumasok sa trabaho. Pero nagkataong nakasalubong si Dongjin sa elevator. Naging awkward ang atmospera. Nang malaman ni Dongjin na sa bahay ni Minyong natulog si Wooju kagabi, lubha siyang naguluhan. Pero dahil sa pasensyosong ugali niya, inuna pa rin niyang ilabas ito para kumain. Pagkatapos kumain, tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Wooju na aksidente niyang nalaman na madalas sa motel natutulog si Dongjin para iwasan si Minyong. Kaya kusang binalaan niya itong lumipat. Ginawa lang iyon ni Wooju dahil gusto niyang maging komportable kahit papaano si Dongjin. After all, expert siya sa pagdikit sa mga tao. Nang marinig ang sagot nito, biglang napatawa si Dongjin. Ang katapatan niya ay palaging nagpapafeel sa kanya ng cute na kalokohan. Late na sa gabi, pauwi na si Dongjin at dumaan sa fruit shop. Tinanong niya ang kapatid ni Wooju kung may gustong kainin. Sinabi nitong kahit ano at pinaalalahanan itong umuwi na para kumain. Biglang sumaya ang pakiramdam ni Dongjin. Ang pagdating ng kapatid ni Wooju ay nagbigay buhay sa malungkot na bahay. Sa elevator, muling nagkita sina Dongjin at Minyang. Sinabi niya na hindi na kailangang lumipat ito dahil kahit anong gawin nito ngayon, wala na siyang mararamdaman. Ibig sabihin, lubusan na niyang itong nailabas sa sistema. Kahit magkalapit sila, malayo na ang kanilang puso. Nawalan ng kumpiyansa si Minyong at natira na lang ang katigasan ng ulo. Nagpasya siyang sabihin ang totoo kay Dongjin. Nang gabing iyon, pinindot niya ang doorbell, pero ang kapatid ni Wooju ang bumukas. Nang bahagya na itong nakabukas, pinigilan siya ni Minyong. Ayaw niyang harapin si Dongjin, kaya sinabing aalis na lang siya. Noong sila pa, nagkita ng pribado ang ina ni Dongjin at si Minyong. Makalipas ang ilang pagkikita, alam na ni Minyong na hindi mabuting tao si Hija. Pero ibang-iba si Dongjin sa ina nito. Kaya kahit anong klaseng tao ang ina nito, basta't maayos ang pakikitungo ni Dongjin sa kanya, hindi na siya masyadong iintindi sa pamilya nito. Pero sobrang lamig ng reaksyon ni Dongjin. Nang malaman niyang pumunta ang ina niya para hanapin siya, sobrang negative ang tingin niya sa future nila. Hindi na binanggit ni Dongjin ang tungkol sa kasal para bang kahihiyan ang kanyang ina. Sa huli, nagalit si Minyang at nagsinungaling na magpapakasal na siya sa iba para maghiganti. Inilahad ni Minyang ang lahat ng nararamdaman at umalis na, iniwan ang kapatid ni Wooju na lubhang naguguluhan at hindi alam ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, pag-uwi ni Dongjin, sinabi ng kapatid ni Wooju na pumunta ang kapitbahay kahapon
pero walang balak si Dongjin na pansinin ito. Pagkatapos kausapin si Dongjin, nagtrabaho na ang kapatid ni Wooju. Nakita niya itong lasing sa malayo, kaya agad niyang tinext si Chungjin para alagaan ito. Hindi pa nagtatagal, muling pinaalalahanan ni Yunjun si Wooju na huwag magmahal sa anak ng kaaway. Hindi sinasadya nitong itinanggi, pero nang masabi na, napagtanto niyang hindi niya kayang kumbinsihin ang sarili. Maliwanag na may nararamdaman siya kay Dongjin. Kung ikukumpara sa pagkabigo sa paghihiganti, mas hopeless ang umibig sa anak ng kalaban. Pagkalasing ni Wooju, hindi niya alam kung paano napunta siya sa tapat ng bahay ni Dongjin. Nagmadaling bumaba si Dongjin para samahan siyang maglakad-lakad para sober up. Naupo sila sa harap ng convenience store. Sinabi ni Wooju na nag-archery siya ng maraming taon. Isa siyang bright star sa sports world, pero dahil sa aksidente, nasugatan ang balikat niya at tuluyang nawala ang kanyang karera. Ang malungkot, hindi aksidente ang nangyari. Sinadya niyang sumalpok sa kotse ng ama nang malaman niyang may kabit ito. Yun ang paraan niya para ipaalala sa ama niya na alam niya ang kasalanan nito. Gusto niyang ituwid nito ang lahat. Pero habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Wooju na ang ginawa niya noon ay para lang saktan ang ama niya. Gusto niyang pahirapan ito habang buhay. Alam ni Wooju na extreme at mainit ang ulo niya, may tendensya pa ngang maging masochistic. Kaya nakiusap siya kay Dongjin na huwag siyang magustuhan. Basta hindi siya ma-attract, kayang-kaya niyang ayusin ang lahat. Pagkatapos makinig, may gustong sabihin si Dongjin pero walang lakas ng loob. Kaya sa huli, wala pa rin siyang nasabi dahil hindi niya sigurado ang gustong ipahiwatig nito. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, nagpasya si Wooju na itigil na ang paghihiganti kay Dongjin. Pumunta siya sa real estate company at sinabihan ang may-ari na sabihin kay Dongjin na isinuko na nila ang bahay at lilipat na sa ibang lugar at magiging masaya na silang pamilya kaya huwag na itong mag-alala. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Wooju sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Dongjin pero wala na silang personal na ugnayan at palaging nag-iisa na naman siya gaya ng dati. Tuwing may gathering ang kumpanya, wala siya. Inilipat na ni Wooju ang atensyon sa pamilya niya. Ngayong araw, matapos ang gathering, habang lasing ay tinanong ni Sunwoo si Dongjin kung bakit hindi niya ligawan si Wooju. Base sa mga napansin niya nitong mga nakaraang araw, madalas silang magkasama ni Wooju at may mga pinag-uusapang hindi pangkoleha. Paminsan-minsan ay nakatingin si Dongjin kay Wooju nang may komplikadong emosyon. Sa palagay ni Sunwoo, umiibig na si Dongjin kay Wooju. Nag-isip muna si Dongjin bago sumagot. Kinumpirma niyang talagang may nararamdaman siya kay Wooju. Pero ano naman, masaya nga ang love at first sight pero ibang-iba ang direksyon ng pag-unlad at ang wakas. Nang iwan siya ni Minyang, pinangakuan niya ang sarili na hindi na siya muling masasaktan ng pag-ibig. Nang gabi, sa pag-uwi, nakasalubong niya si Minyang sa ibaba ng building. Mahigpit itong niyakap si Dongjin. Nakita ito ni Representative Shin na nagkataong dumadaan. Kamakailan, dahil sa camping exhibition, hinahanap-hanap niya si Minyang para pag-usapan ang investment cooperation. Ngayon, baka magkasabwat na sila ni Dongjin para labanan siya. Galit na galit si Representative Shin at papunta na sana para makipag-away nang biglang lumitaw si Wooju at pinigilan siya. Dahil ayon sa balita ni Yunjun, nakita ni Wooju ang kapatid na nagpa-part-time sa isang restaurant. Ipinakita niya ang autoridad bilang ate at inutusan itong umuwi. Ayaw na ayaw pero sumama rin ang kapatid sa bahay ni Dongjin para mag-impake. Pagkalayo-layo, naramdaman ni Wooju na may kakaiba, kaya tinanong niya kung sino ang kasama nitong nakatira. Nang marinig na si Dongjin ang kasama, medyo nanghina si Wooju. Sinabihan niya ang kapatid na umuwi muna para siya na ang bahala sa gamit. Nag-iisang pumunta si Wooju sa bahay ni Dongjin. Nakita niyang lasing si Minyong at ginugulo ang sapatos ni Dongjin sa baba. Inisip niyang hindi maganda kung magpakita siya, kaya aalis na sana siya. Pero bigla niyang nakita si Representative Shin na paparating na galit at may balak manggulo. Agad niyang hinarang ito hanggang sa makaalis sina Dongjin at Minyong. Pagka-uwi ni Dongjin, natanggap niya ang paalam na mensahe mula sa kapatid ni Wooju. Nagpasalamat ito sa pagpapatira at sinabing babalik ang ate para kunin ang gamit. Pagkatapos basahin ang mensahe, tinawagan ni Dongjin si Wooju. Pero nang makita ang tawag, hindi ito sinagot ni Wooju. Hindi pa rin sumuko si Dongjin. Nagpadala pa ito ng ilang mensahe para magkita sila. Pero halos matulog na siya bago nito nakuha ang reply. Pagod na pagod daw si Wooju at marahan itong tinanggihan. Ganito na lang ang naging buhay ni Wooju at mga kapatid sa bahay ni Yunjun. Pumasok pa rin siya sa trabaho pero palagi siyang tinatawagan ni Jongman. Alam niyang si Representative Shin ang naguutos nito para malaman kung kaibigan o kaaway niya si Dongjin. Pero hindi na niya sinagot ang mga tawag. Wala siyang obligasyong magpaliwanag sa mga taong ito.
Ngayong araw sa kumpanya, dahil inamin ni Sunwoo ang feelings ni Dongjin kay Wooju, palagi niyang pinagmamasdan ang dalawa. Sa meeting, nakita niyang nakatitig lang si Wooju kay Dongjin, kaya masayang kumindat. Bilang kaibigan, taos puso niyang hiniling na makapag-date ulit si Dongjin at magkaroon ng youthful vitality. Habang break, hindi na kinaya ni Wooju ang pangungulit ni Jungman. Pumunta siya sa isang sulok at tinawagan ito pabalik. Sinabi niyang wala siyang alam at huwag na itong tatawag pa. Sa kabilang banda, malubha ang financial risk ng kumpanya ni Representative Shin. Una, para matalo si Dongjin, binabaan niya ang lahat ng cost ng exhibitions kaya malaki ang lugi. Nawala rin si Minyoung na dapat mag-i-invest. Walang magawa si Representative Shin kundi maghintay sa baba ng building nito. Nakita niya ito nang magtapon ng basura. Medyo lasing si Representative Shin at may hawak na bato. Takot na takot si Minyoung at patuloy na umaatras. Biglang lumitaw si Wooju. Sinabi nito na ang problema ng kumpanya ay hindi seryoso. Pero kung gagamitin niya ang batong iyon, masisira ang buhay niya. Pero ayaw makinig ni Representative Shin, itinaas niya ang kamay at ibinato ang bato kay Minyoung. Sa peligro, sumalag si Wooju at siya ang natamaan. Nawalan ng malay ito sa lugar. Pagkadala sa ospital, dumating si Dongjin at nag-alaga kay Wooju. Iminungkahi ni Sunwoo na idemanda si Representative Shin pero pinatawad ito ni Wooju. Ituring na lang itong pagtatapos ng galit nito at ni Dongjin. Mula ngayon, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Nang marinig ito ni Representative Shin, napatigil ito tapos nagtakip ng muka at umiyak. Mula nang mamatay ang asawa, ang paghihiganti kay Dongjin ang naging dahilan niya para mabuhay. Ngayong wala na ito, naging malungkot at nawala siya. Nagsisi siya kay Wooju at hindi alam ang gagawin sa buhay. Para bang wala na siyang ibang alam kundi ang maghiganti. Habang nakaupo sa tabi ng kama, hinahaplos ni Dongjin ang mukha ni Wooju hanggang sa magising ito at mahawakan ang kamay niya. Ngumiti siya at tinanong kung may masakit. Sinabi ni Wooju na atleta siya noon kaya malakas ang katawan. Sinadya niyang tanggapin ang tama sa ulo para mapigilan si Representative Shin. Nakaramdam ng init si Dongjin sa ginawa ni Wooju. Pero may isa pa siyang hiling, ang maging totoong magkaibigan sila. Makakapag-usap at tawanan ng normal na bagay imbes na umiwas. Tumango si Wooju. Ito ang unang hakbang para maging opisyal silang magkaibigan. Dahil hindi kayang tiisin ang financial loss, nakansela ang exhibition ni Representative Shin. Si Kim Jin-ho na nakipagsabuatan dito ay walang magawa. Kaya bumalik ito kay Dongjin para makipag-cooperate. Pero nang dumating si Kim Jin-ho sa kumpanya, sinadya ni Dongjin na ilabas si Wooju para kumain. Sa pagkain, sinabi niya na noong huling humingi siya ng pabor kay Kim Jin-ho, 5 oras siyang naghintay. Pero iniiwasan pa rin siya nito at nakipag-cooperate kay Representative Shin. Kaya itinatago niya ang galit. Ngayon ang tamang panahon para maghiganti. Nang marinig ito, tiningnan ni Wooju ang relo at sinabing may oras pa bago matapos ang 5 oras. Pagkatapos kumain, may oras pa sila para uminom ng kape at maglakad pabalik sa kumpanya. Komportableng-komportable si Dongjin kay Wooju. Hindi na niya kailangang magtiis. May sapat na dahilan at supporters siya sa anumang gusto niyang gawin. Si Wooju, ang kanyang companion. Eksaktong 5 oras ang pinagtiisan ni Dongjin bago dahan-dahang bumalik sa kumpanya. Habang kausap si Kim Jin-ho, hinayaan ni Dongjin na mawala ang pasensya niya. Sa wakas, dumating din ang panahon na hindi na niya kailangang magtiis ng kahit anong pagdurusang nararamdaman. Nagalit si Kim Jin-ho at umalis na nagpaiba ng pananaw ni Sunwoo kay Dongjin. Lumakas na talaga ang kanyang pagkatao. Kasabay ng pagbabagong ito, tinipon ni Dongjin ang lahat ng lakas ng loob para anyayahan si Wooju na mag-camping. Masayang pumayag si Wooju, kaya kinabukasan, agad silang nagtungo sa camping site. Sa daan, sinabi niya na 3 taon na ang nakalipas, doon mismo sa camping site sila naghiwalay ni Minyoung. Kaya mula noon, para na siyang nabitawan ng oras. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mapuot sa sarili. Kitang-kita ang galit niya pero nagtiis pa rin siya. Ngayon, nagpasya siyang dalhin si Wooju doon para maglaro dahil ramdam niyang nagkaroon na naman ng kulay ang mundo niya dahil sa pagkakilala kay Wooju. Mula sa malayo, lumabas si Uncle Deong para salubungin si Dongjin. Nang makita itong nag-camping na ulit at si Wooju sa tabi nito, agad na unawaan ni Uncle Deong na nakalaya na si Dongjin sa kanyang psychological darkness. Si Wooju ang nagdala sa kanya ng bagong buhay at pag-ibig. Nang dumilim, magkasama silang nag-set up ng tent. Pagkatapos ay naupo sila sa damuhan, nagparikit ng apoy at nagkwentuhan. Karaniwang tahimik at mahiyain si Dongjin, pero kapag napag-usapan ng camping, bigla siyang naging madaldal. Nag-set pa siya ng schedule para sa susunod na camping trip nila sa ibang kagubatan.
Hindi sigurado si Wooju dahil hindi naman siya mahilig sa camping. Pero sa naramdaman niya ngayon, hindi pala masama ang pakiramdam ng camping. Pagkatapos magsalita, nagtinginan sila at ngumiti. Habang nalulunod sa romantikong atmosfera sina Wooju at Dongjin, may malaking nangyari sa bahay. Biglang dumating ang nanay ni Wooju pero hindi nito mabuksan ang gate. Nang makauwi ang boyfriend ni Hee, nakita nito ang isang babaeng nagsususpetsa sa harap ng gate kaya nag-away sila. Doon nalaman ng nanay ni Wooju na ninakaw pala ni Heeju ang bahay nila. Nang gabing iyon, umiyak ng malakas ang nanay at ang tatlong magkakapatid. Nalungkot ang ina para sa mga anak na inapi ng ganito pero hindi man lang nila nasabi sa kanya. Sa panahong ito, natanggap ni Wooju ang text ni Dongjin. Nagpapasalamat ito sa kanya. Dahil sa kanya, nakalaya siya sa kanyang kalungkutan. Pero pagkatapos basahin ang mensahe, muling umiyak si Wooju at lalong naging malungkot. Kinabukasan, nagdala ng seaweed soup ang nanay. Doon lang nalaman ng lahat na birthday pala ni Wooju. Pero hindi masaya ang lahat, lalo na si Wooju. Para makasama ang ina, nag-decide si Wooju na hindi pumasok. Nag-text na lang siya kay Dongjin para humingi ng leave. Nang malaman na hindi ito papasok, naging malungkot si Dongjin dahil nakita niya sa profile na birthday ni Wooju at gusto niyang magdiwang kasama nito. Ang lungkot ni Dongjin ay nag-alala kay Sunwoo. Agad nitong na-realize na nalilito ang kaibigan sa pag-ibig. Sinabi ni Sunwoo na dapat niyang pasalamatan si Wooju dahil siya ang nagpabalik ng kulay sa buhay ni Dongjin. Nakaupo si Wooju sa tapat ng ina. Sinabi niya ang lahat mula nang magulo niyang puntahan ang libing ng ama. Nang araw na iyon, nagbihis si Wooju ng nakakaakit at gustong gumulo sa libing para ilabas ang galit sa ama na nag-iwan sa kanila sa loob ng 13 taon. Pero ang resulta, pinaalis silang magkakapatid sa bahay. Mula noon, palagi siyang nagsisisi sa ginawa niya. Ang palaging matatag na Wooju, sa wakas ay sinabi sa ina ang pinakamahinang bahagi ng sarili. Umiiyak siyang parang bata sa harap ng ina. Nanatili si Wooju sa bahay kasama ang ina. Tahimik na kumakain ang mag-ina ng walang imik. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan ang mag-ina sa sofa. Sinabi ni Wooju ang kalagayan ng ate at bunso. Dinala rin niya ang ina sa workplace ng bunso. Nagpanik ang bunso at kinausap ang ate sa ibang lugar. Sinabi nitong dinalhan siya ng birthday cake ni Dongjin at gustong magdiwang kasama nito. Naghihintay si Dongjin sa kabilang kwarto. Karaniwang workaholic si Dongjin pero ngayon ay ibang-iba. Maagang umuwi para bumili ng cake para kay Wooju. Nang malaman na nandito si Dongjin, nagpanik si Wooju. Kung malaman ng ina na anak ni Heeju si Dongjin, magiging impyerno ang lugar na ito. Habang nag-uusap ang magkapatid, nakipagkwentuhan ang ina kay Dongjin sa reception. Nang bumalik sila, nakita nilang maayos na nag-uusap ang ina at si Dongjin. Sa kwento ng kapatid, nalaman ng ina na may gusto ang dalawa pero hindi makapagsabi. Maganda ang impresyon ng ina kay Dongjin. Para sa kanya, disente itong lalaki. Pagkatapos ng trabaho, umuwi muna ang ina para magbigay ng espasyo sa dalawa. Pumunta sila sa isang maliit na bar. Medyo lasing si Dongjin at naging diretsahan. Sinabi nitong inamin niya sa ina ni Wooju na gusto niya ito. Hindi siya tinanong ng ina tungkol sa personal na buhay. Tinanong lang kung ano ang gusto niya kay Wooju. Sinabi niyang ipinapakita sa kanya ni Wooju ang tunay niyang pagkatao, kaya unti-unti siyang nahulog. Hindi tumanggi si Wooju sa pag-amin. Sa pag-uwi, may biglang bumisikleta papunta sa kanila. Hindi sinasadyang hinila siya ni Dongjin at nagkahawak ang kanilang mga kamay. Nang gabing iyon, nag-overtime si Sunwoo sa kumpanya. Dumating din si Jongmin. Nang maaresto si Representative Shin, kumalat ang balita tungkol sa pagtataksil ni Jongmin kaya walang kumpanyang kumuha sa kanya. Walang magawa si Jongmin kundi magmakaawa kay Dongjin. Sinabi niya kay Sunwoo na kung napatawad ni Dongjin si Wooju, bakit hindi siya? Nagsimulang maghinala si Sunwoo. Nang tanungin niya, nalaman niyang naging spy din pala si Wooju para kay Representative Shin noon. Kinabukasan sa trabaho, hiniling ni Sunwoo kay Wooju na mag-usap ng pribado. Gusto niyang malaman kung totoo ang sinabi ni Jongmin. Talaga bang tinulungan ni Wooju si Jongmin na saktan si Dongjin? Hindi nagsinungaling si Wooju, tahasang inamin niya ang lahat. Ito ay nagpatuliro kay Sunwoo sa kanyang iniisip. Bagamat malabo ang kanyang posisyon, swerte pa rin dahil hindi nasira ang kumpanya at nagkakagusto naman talaga sina Wooju at Dongjin. Kaya hiniling ni Sunwoo na siya mismo ang magsabi ng totoo kay Dongjin dahil kung iba ang makakapagsabi nito, mas masasaktan lang si Dongjin. Nang gabing iyon, nagpunta si Wooju sa bahay ni Dongjin para maghapunan. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sila. Binanggit ni Dongjin si Uncle Daeyong sa campsite. Ang lalaking iyon ang nagpakasal sa ina niya at siya rin ang unang lalaking tinawag niyang tatay bukod sa tunay niyang ama. Pagkatapos noon, nagpakasal ulit ang ina niya.
Mahirap din ang buhay na pinagdaanan ni Dongjin at ngayon ang ina niya ang pinagmumulan ng lahat ng kalungkutan niya. Ang ina niya rin ang kahinaang hindi niya kayang talunin. Gusto niyang itago ito sa lahat para lang mabuhay siya ng tapat pero palagi siyang natatraidor ng iba. Isinumbong ni Dongjin ang lahat kay Wooju na gusto niya itong ligawan ng seryoso. Pagkatapos magsalita, hinarap niya si Wooju ng puno ng pag-ibig. Tinanong niya kung gusto nitong matulog sa bahay niya. Pagkatapos makinig, tumango si Wooju at pumayag na manatili. Nanginginig ang buong katawan niya. Agad niyang tinawag ang ate niya. Sa sandaling iyon, parang nababaliw siya, pero sobrang sober niya. Alam niyang mali ang desisyon niya, pero hindi niya mapigilan ang sarili dahil sa pag-ibig. Hindi alam ni Hiju ang nangyayari, kaya sinabihan lang niya ang ina na hindi uuwi si Wooju ngayong gabi. Pumayag siyang maghanap ng dahilan para sa kanya. Uminom at nagkwentuhan sina Wooju at Dongjin. Sobrang init ng nararamdaman nila, kaya naghalikan sila at nagkapit ng mahigpit sa buong magdamag. Hindi nagulat ang nanay ni Wooju nang malamang hindi ito umuwi dahil nakilala na niya si Dongjin. Normal lang kung hindi umuwi ang anak kung may boyfriend. Pagkatapos pag-usapan si Wooju, sinimulan na namang sermonan ng ina si Hiju, sinabihan itong lumipat na sa bahay ni Yeonjun. Dahil pareho silang single at kung magkasama silang nakatira pero hindi magkasintahan, hindi maganda ang tingin ng iba. Kinabukasan, nagulat si Dongjin nang makita ang almusal na inihanda ni Wooju. Ngumiti siya at masayang kumain. Maaga ring pumasok si Wooju sa kumpanya. Bago magtrabaho, nagkita ulit sila ni Sanwoo. Hiniling ni Wooju na huwag munang sabihin kay Dongjin ang tungkol sa pagtataksil niya. Kung kailangang sabihin, hayaan siya ang magsabi. Pumayag si Sunwoo at maghihintay hanggang matapos ang exhibition. Pero pagdating ng panahon, kailangang sabihin na ni Wooju ang totoo. Sa kabilang banda, naubusan ng pera ang boyfriend ni Hiju. May utang ito sa sugal at hindi marunong kumita. Walang magawa kundi tingnan ang bahay. Balak nitong lokohin si Hiju na bibigyan lang siya ng pera, tutulungan niya itong mabawi ang bahay. Pero hindi na utos si Hiju, matatag niyang tinanggihan. Sa huli, kinuha na lang nito ang lahat ng ginto at alahas ni Hiju tapos makunat na hiniwalayan siya. Hindi takot si Namil dahil alam niyang may sikreto si Hiju. Itinago nito ang testamento ng dating asawa at ayaw ipaalam sa publiko. Pagkatapos manakawan, pumunta si Hiju kay Minyang para humingi ng mas maraming pera. Hindi na kinaya ni Minyang ang babaeng ito, kaya sa harap mismo ng pinto, sinabi niya ang lahat ng ginawa ni Hiju kay Dongjin noon. Pinagtaksil niya ito at malupit na hiniwalayan. At ang dahilan ng lahat ng iyon ay si Hiju. Noong sila pa ni Dongjin, palaging humihingi ng pera si Hiju kay Minyang gamit ang pangalan ng magiging biyenan. Hindi na kinaya ang pang-aabuso kaya naging masama siya. Narinig ang lahat ito ni Dongjin na nakatayo sa tapat. Binuksan niya ang pinto, hinila ang ina sa loob at tinanong kung magkano ang kinuha nito kay Minyang. Nagdadabog si Hija at sinabing hindi na kailangang ibalik ang pera dahil nasaktan naman siya ni Minyang. Dapat nga daw bayaran pa siya para sa emotional damage. Nainis si Dongjin at ayaw nang makipag-usap. Alam niyang gustong manatili ng ina pero hindi siya sumagot at diretsang umalis. Ang pagdating ni Nam kay Hyesung ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Kaya tinawag niya ang 3 anak at sinabing noong maghiwalay sila ng ama nila, ipinangako nitong iiwan ang bahay sa mga anak pag namatay siya. Kaya kahit nagpakasal ulit, hindi niya ito ipinagbili. Kahit bastos ang asawa, naniniwala si Hyesung na tutupad ito sa pangako. Kaya hindi simple ang sitwasyon. Nagpasya si Hyesung na tanungin muna ang tiya. Kung hindi nito alam, diretso na siya kay Hija. Sa panahong ito, dinala ni Hyesung ang anak para magtanong sa tiya tungkol kay Hija, pero diretsang sinabi nito na mas alam ni Wooju ang mga bagay na ito. Hindi lang nakilala ni Wooju ang anak ni Hija, sinubukan pa nitong pasukin ang bahay at nahuli ni Hija. Nang marinig ang paghihirap ni Wooju, agad na nagalit si Hyesung. Agad na sinabi ng kapatid kay Wooju na walang choice kundi itigil muna ang trabaho at pumunta sa ina para magpaliwanag. Sinabi ni Wooju na mabuti ang anak ni Hija. Hindi lang ito humingi ng tawad, gusto pang ibalik ang bahay, kaya pinatawad na niya ito. Pagkatapos magpaliwanag, nagtipon ang pamilya ni Wooju sa KTV. Lumabas si Wooju para sagutin ang tawag ni Dongjin. Nagkataong nakita niya si Yeonjun na kasama sina Haeyoung at Dongjin sa KTV, kaya inanyayahan silang sumama sa kanila. Habang kumakanta ang kapatid ni Wooju, tahimik nitong tinitigan si Dongjin, sabik, ngunit balisa dahil hindi pa niya nasasabi sa ina na ang taong gusto niya ay anak ng kanilang kaaway. Salungat sa pangamba ni Wooju, tila nagustuhan ng ina si Dongjin. Pagkatapos ng kanta, inanyayahan pa ito ng ina na magpunta sa kanila.
Nasa kalahati na ng daan si Dongjin nang maalala niyang may nakalimutan siyang ibigay kay Wooju, kaya tinawagan niya ito. Sinabi ni Wooju na huwag nang bumalik. Maghintay na lang ito at siya na ang pupunta. Nalaman ni Yunjun na gusto ni Wooju na makita si Dongjin, kaya may ilang salita siya ng pagkadismaya. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatingin sa kanila si Haeyang. Sinabi nitong ayaw ni Yunjun kay Dongjin. Una sanang magbibiro lang si Yunjun, pero kilalang kilala siya ni Haeyang. Tiyak na may problema si Dongjin para magkaganoon si Yunjun. Hinulaan ni Haeyang na maaaring may asawa at anak o may utang si Dongjin. Itinanggi lahat ni Yunjun. Hindi niya masabi ng direkta, kaya hintayin na lang niya na si Wooju mismo ang magsabi sa ate niya. Pagkatapos magpaalam kay Dongjin, nagmadali si Wooju kay Haeyang at Yunjun. Walang imik si Haeyang pero sinampal niya ito at pinagalitan. Ang dami ng hirap na dinanas ng ina nila tapos makikipagrelasyon pa ito sa may asawa. Sa maling akala ng ate, hindi nagpaliwanag si Wooju at nanatiling tahimik habang umiiyak. Walang magawa si Yunjun kundi sabihin ng matatag na si Dongjin ay anak ng babaeng naging kabit ng ama nila. Ang balak sana ni Wooju ay magtrabaho sa kumpanya ni Dongjin para maghiganti pero hindi inaasahang nahulog ang loob nito rito. Nagulat talaga si Haeyang pero mas nasaktan siya dahil alam pala ni Yunjun ang lahat pero itinago ito sa kanila. Umiyak nang umiyak si Wooju at patuloy na humihingi ng tawad kay Haeyang. Pero hindi pa rin ito matanggap ng ate, kaya galit na umalis. Nang kumalma si Haeyang, pinilit niyang mag-resign agad si Wooju o kung hindi, siya na ang kikilos. Samantala, wala pang alam si Haesong at naghahanda pa ng pagkain para kay Dongjin. Gustong-gusto ng ina ni Wooju ang binata. Pagkatapos magpaalam, sabik na itong magkita ulit sila. Maaga nag-out si Haeyang ngayong araw. Pinapunta niya ang kapatid sa botika para bumili ng sedatives na baka kailanganin ng ina. Nang marinig ni Yunjun, naunawaan niya ang mangyayari. Mukhang sasabihin na ni Haeyang ang totoo tungkol kay Dongjin sa ina. Pagka-uwi ng kapatid, sinabi na ni Haeyang ang tunay na pagkatao ni Dongjin. Nang marinig ito ng ina, nagalit ito ng husto at uminom ng sedatives, habang tumutulo ang luha ng hindi namamalayan. Sinabi ni Yunjun kay Wooju ang nangyari at inutusan itong maghanda na para umuwi. Wala nang dahilan para magdalawang isip si Wooju. Inimpake niya ang gamit at umalis sa kumpanya. Hindi na babalik. Si Hija naman, buong araw na nasa bahay ng anak. Nagdesisyon si Dongjin na mag-business trip ng 1 linggo. Sana pagbalik niya, umalis na ang ina. Pumayag ito ng galit at tinanong ang bagong girlfriend ng anak dahil napansin nitong puno ng bansyan ang ref. Tanging mga nagmamahalan lang ang naghihiwa ng bansyan para sa isa't isa. Pero walang imik si Dongjin. Pagkatapos ng nangyari kay Minyang, ayaw na niyang makialam pa ang ina sa taong gusto niya. Pagkalabas ng bahay, hinanap ni Dongjin si Minyong. Nangakong babayaran niya ang perang kinuha ng ina nito. Habang sinusubukan niyang ituwid ang pagkakamali ng ina, nagpahanap na ito ng buyer para sa bahay ni Wooju. Agad itong iniulat ng mga tauhan ni Nam. Nang malaman nitong may pera si Hija, pinatugtog niya ang recording ng kanilang nakaraang usap. Lumalabas na bago mamatay ang ama ni Wooju, may testamento itong iniwan para sa 3 anak. Galit na galit si Hija dahil wala siyang nakuha, kaya itinago niya ang huling habilin at hindi ipinaalam sa publiko. Habang nagbi-business trip si Dongjin, bigla niyang nakita si Sun Woo na sumusunod sa kanya. Nag-aalala ito dahil hindi pa nagre-resign si Wooju. Sa pag-iisip, kailangan pa rin niyang sabihin ang tungkol sa pagtataksil ni Wooju at Jongman. Pagkatapos makinig, hindi naman galit si Dongjin kay Wooju, pero gustong-gusto niyang malaman kung bakit ito nagkaganoon. Nang gabing iyon, lahat ay hinanap si Wooju, pero hindi ito makontak ni Dongjin at ng pamilya nito. Takot sumagot si Wooju dahil may mensahe si Sun Woo na alam na ni Dongjin ang tungkol sa kanya at Jongman. Pero patuloy na tumawag si Dongjin hanggang sa makausap niya ito. Ang unang tanong ay hindi pagdududa, kundi pag-aalala kung nasaan siya. Sinabi ni Dongjin na wala namang masyadong mali sa nagawa ni Wooju, hindi niya iyon pinapansin. Nang makita ang pagpapatawad nito, lalo lamang humagulgol si Wooju. Kaya nagpa siya itong ilahad ang sikreto. Nagkita sila sa harap ng bahay. Ikinuwento ni Wooju ang tungkol sa pagkakasala ng ama at ni Hija. Dati itong bahay nila hanggang sa kunin ng ina ni Dongjin. Mula noon, gustong maghiganti ni Wooju, pero nalaman niyang iba si Dongjin sa ina nito. Isa itong mabait at mapagmahal na tao. Nang marinig iyon, niyakap ni Dongjin si Wooju. Hindi lamang niya ininda na nalin lang siya ni Wooju, naramdaman pa niyang may malaking utang na loob siya sa kanya dahil sa ginawa ng kanyang ina. Umiiyak si Wooju sa yakap ni Dongjin. Sinabi niyang alam na ng pamilya niya ang tunay niyang pagkatao, kaya marahil hindi na sila magkikita pa.
Walang imik si Dongjin. Alam niyang malaki ang pinsalang nagawa ng kanyang ina sa pamilya ni Wooju. Wala talaga siyang karapatang manatili sa tabi nito. Matapos niyang yakapin, tahimik siyang umikot at umalis. Kinabukasan, hindi pumunta sa kumpanya si Dongjin kundi sa bahay na iyon para hanapin ang kanyang ina. Pero wala ito sa loob. Sa pamamagitan ng ahente ng real estate, nalaman ni Dongjin na mabilis na ipinagbili ng kanyang ina ang bahay ng mas mababa ang halaga. Sa panahong iyon, tinawagan si Dongjin ni Sun Woo para pumunta sa kumpanya at asikasuhin ang kontrata. Nag-isip sandali si Dongjin bago napilitang tumayo at bumalik sa opisina. Malapit nang magkaroon ng eksibisyon ang kumpanya. Sa panahong iyon, bagamat ang katawan ni Dongjin ay nagtatrabaho, ang kanyang isip ay naglilibot pa rin kay Wooju at sa bahay na iyon. Kaya naman si Dongjin, na hindi kailanman nagbakasyon sa buong taon, ay humingi ng leave pagkatapos ng eksibisyon. Kailangan niya ng 1 linggo para ayusin ang kanyang mga problema. Inakala ni Sun Woo na galit siya dahil sa pagtatraidor ni Wooju, pero iginiit ni Dongjin na naiintindihan niya ang ginawa nito. Wala itong kasalanan. Pagkalabas sa kumpanya ni Dongjin, bumalik si Wooju sa trabaho sa botika. Bumalik ang oras sa gabing iyon nang nagharapan sila ng katotohanan ni Wooju at Dongjin. Pag-uwi, nakipag-usap si Wooju sa kanyang ina ng matagal. Sinabi ni Kim Yu na hindi niya patatawarin si Hija at hindi rin niya tatanggapin si Dongjin. Mali pa rin ang taong nagkamali. Tumango si Wooju at nangakong hindi na niya muling makikita si Dongjin. Kaya't tila bumalik ang buhay sa dating takbo, ngunit mas tahimik at malayo kaysa dati. Wala sa bahay si Hyung buong araw. Abala siya sa paghahanap ng lilipatang bahay para lumayo sa tahanan ni Yunjun. Tahimik at kalmado rin si Wooju. Balak niyang magbitiw sa trabaho sa botika sa panahon ng bakasyon. Bumalik si Dongjin sa campsite. Naalala niya ang bawat pangyayari nang magtungo sila ni Wooju roon noong nakaraan. Kamakailan lang iyon, ngunit sa pagbabalik tanaw, para bang 1 dekada na ang nakalipas. Nang dumating si Dongjin sa maliit na bahay kubo ni Tio Deong, palabas na ito. Nang makita si Dongjin, umupo si Deong at nakipag-usap sa kanya ng sandali. Sinabi ni Dongjin na ilang araw bago, dumalaw si Hija upang hingin ang liham na naiwan niya roon noon. Hindi alam ni Deong ang motibo nito, kaya sinabi niyang winasak na niya iyon. Nang marinig iyon, nagalit si Hija at umalis sa campsite. Pero sa totoo lang, hindi winasak ni Deong ang liham at ibinigay niya ito kay Dongjin. Binuksan ni Dongjin ang liham at nakita niyang ito ay testamento ng ama ni Wooju. Nakasaad doon na ang bahay ay pag-aari ni Wooju at ng kanyang mga kapatid. Maingat na itinago ni Dongjin ang testamento at nagpasalamat kay Deong sa pagbigay nito. Umuwi si Dongjin at nakita ang kanyang inang kumakain ng instant noodles. Sa pagkakataong ito, kusa itong dumating kaya hindi na niya kailangang hanapin pa ito. Sinabi ni Dongjin sa kanyang ina na nasa kanya na ang testamento. Ibalik niya ito sa pamilya ni Wooju. Nang makita ni Hija na aalis si Dongjin, sinubukan niya itong pigilan. Sinabi lang niyang hindi siya mabubuhay kung wala ang testamento, pero desidido si Dongjin na hindi na siya magpapadala. Umalis siya sa bahay. Sa parehong panahon, dumating si Nam-il kay Wooju at pinakinggan nila ang recording ng testamento. Dati nang tinawagan ni Hija si Nam-il para pag-usapan ito. Galit na galit siya. Hindi niya inakala na bago mamatay, ang dating asawa niya ay ibibigay pa ang bahay sa mga anak nito. Nang malaman niyang may testamento ang kanyang ama, agad niyang tinanong kay Nam-il kung nasaan ito. Pero gusto lamang nitong himukin si Wooju na magreklamo sa pulisya laban kay Hija para maghiganti. Pero sa totoo, hindi niya alam kung nasaan ang testamento. Nang malaman ang katotohanan na itinago ni Hija ang testamento para makuha ang bahay, hindi nagmadaling magreklamo si Wooju. Sa halip, inisip niya ang panig ni Dongjin. Tinawagan ni Wooju ang kanyang ina at sinabing kahit wala ang bahay na iyon, masaya pa rin silang mabubuhay. Pero kung mawawalan ng tirahan si Hija, maapektuhan ang buhay ni Dongjin. Minsan ay sinabi ni Dongjin na ang kanyang ina ang taong gustong-gusto niyang layuan. Ayaw ni Wooju na madamay siya sa isyong ito. Nais niyang maging mas masaya si Dongjin kaysa kanino man. Pagkasabi nito, ibinaba ni Wooju ang telepono nang hindi pa sumasagot ang kanyang ina. Pero si Bongji, na nakatayo sa di kalayuan, ay malinaw na narinig ang sinabi nito. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata dahil sa kabutihang loob ni Wooju na isipin siya. Sandali pa, lumapit si Dongjin at ibinigay ang testamento kay Wooju. Sinabing ibalik ng buong pamilya ang bahay dahil kapag masaya si Wooju, saka lang siya magiging masaya. Sa ilalim ng pagpupursige ni Dongjin, dinala ni Wooju ang testamento sa bahay at sinabi ang katotohanan kina Hyung at sa kanyang nakababatang kapatid ng gabing iyon. Nang makita ang testamento ng kanilang ama, umiyak si Hyung.
Galit na galit siya rito at laging nagnanais na maghiganti. Bagamat hindi siya kasing tapang ni Wooju na sumalpok sa kotse, palihim niyang pinangakong kapag matanda at mahina na ang kanilang ama at kailangan ng mga anak, siya ang unang tatalikod dito. Pero ngayon, biglang nawala ang lahat ng galit. Pagkatapos umiyak, tinanong ni Hyung si Wooju kung ano ang balak nito pero hindi rin niya alam ang dapat gawin. Kinabukasan, pumunta ang dalawang magkapatid kasama ni Yeonjun upang makipagkita sa isang abogado. Sa tingin ng abogado, kung ayaw ni Hija na mag-areglo at isauli ang bahay, maaari nilang idemanda ito. Pagkatapos magtanong, nagpadala ng mensahe si Dongjin kay Wooju para mag-set ng pagkikita nila sa gabing iyon. Bumalik si Dongjin sa kumpanya ngayong araw at sinabi kay Sunwoo ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ni Wooju. Hindi alam ni Sunwoo ang sasabihin. Sa tingin niya, pareho lang silang kawawa ni Wooju. Nagdesisyon si Dongjin na magbitiw sa trabaho dahil gusto niyang gamitin ang kanyang retirement money at shares para bayaran ang penalty sa pagbenta ng bahay ng kanyang ina. Dati nang pinuntahan ni Dongjin ang bumili ng bahay. Sinabi niyang may kinalaman ang bahay sa testamento at marami pang ibang hindi nalulutas na problema. Pumayag ang buyer na isuko ang bahay pero ayon sa kontrata, kailangang bayaran ni Dongjin ang penalty. Walang tutol si Dongjin at tahimik niyang pinasa ng utang. Nang gabing iyon, nagkita sina Dongjin at Wooju sa isang noodle restaurant. Kumain sila at nag-usap. Sinabi ni Dongjin na paiiralin niya sa ina ang pag-areglo. Kung determinado itong hindi isauli ang bahay, maaring idemanda ito ni Wooju gaya ng payo ng abogado. Wala siyang opinyon at hindi niya tutulungan ang kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Hyung kay Hija. Sinabi niya rito na nakikita niya si Dongjin bilang isang mabait at malungkot na lalaki. Patatawarin niya ang lahat dahil kay Dongjin. Kaya kung tahimik lang itong aalis, hindi siya pupunta sa pulis para magreklamo. Sa tingin ni Hyung, napakabait na niya, pero tanga pa rin si Hija at ayaw magbago. Hindi maintindihan ni Hija kung bakit napakalambot ni Hyung kay Dongjin. Akala pa nito, binubuli ng buong pamilya ni Wooju ang anak niya. Wala nang imik si Hyung at umalis. Paglabas pa lang niya, nasalubong niya si Dongjin. Diretso niyang sinabing ayaw niyang gamitin ang batas at umaasa siyang gagawin ni Dongjin ang lahat para rito. Bagamat pumayag ang pamilya ni Wooju na palampasin si Hija, dumiretso si Nam-il sa presinto para magreklamo. Inakusa niya si Hija na itinago ang testamento at isinumite ang recording. Kaya mabilis na tinawag ng pulis si Hija at pinapunta sa istasyon para sa investigasyon. Doon lang nagsisi si Hija. Umiiyak, sinabi niya kay Dongjin na gusto niyang magbagong buhay pero dahil sa maling pamumuhay niya, halos nawala na ang kakayahan niyang magsimula ulit. Pinatahan lang siya ni Dongjin na kung determinado siya, laging may pagkakataong bumalik. Pagkatapos maayos ang usapin sa bahay, inanyayahan ni Yeonju si Dongjin para kumain sa kanila bilang simula ng pagkakasundo. Nang araw na bisita siya sa bahay ni Wooju, espesyal siyang bumili ng bulaklak at dala-dala ito. Pagdating pa lang sa pinto, nakita niyang matagal nang naghihintay si Wooju. Para maiwasan ang awkwardness sa hapag, pinalayas ni Wooju ang lahat at naiwan lang si Dongjin at ang kanyang ina na magkaharap. Mahal pa rin ni Yeonju si Dongjin. Sinabi niya rito na kung may gusto itong ulam sabihin lang, lulutuin niya at ipapadala sa bahay nito. Sa pag-aalagang iyon, naramdaman ni Dongjin ang konting guilt. Pagkatapos kumain, nagkita ulit sila ni Wooju. Gusto sanang maghiwalay ni Wooju, pero hindi masabi, kaya hiningi niya kay Dongjin ng kaunting panahon. Hindi maganda ang lagay ng kaso ni Hija. Direktang inakusa siya ni No-il. Ang pinakamagandang solusyon ay ang forgiveness letter mula kina Wooju at mga kapatid nito. Alam ni Hija na mahirap ito, pero sinubukan pa rin niya. Pinuntahan niya ang tita ni Wooju para hingi ng numero nito. Una, ayaw pansinin ng tita ni Wooju, pero ilang araw itong bumalik, kaya no choice kundi sabihin kay Wooju. Matagal nag-isip si Wooju, pero sa huli, pumunta siya sa tindahan ng tita niya. Tiningnan siya ni Hija ng matagal, sa kanya naalala na nagkita na sila sa kumpanya ni Dongjin. At si Wooju pala ang pangalawang anak na naggulo sa libing. Nagulat talaga si Hija. Nakonect niya ang lahat at siguradong planong ganti ito ni Wooju sa kanya. Nag-apply si Wooju sa kumpanya ni Dongjin at dahil doon, nawalan ng lahat si Hija. Kaunti lang ang sinabi ni Wooju rito. Padadalhan kita ng forgiveness letter pero hindi ito nangangahulugang patawad o pagkakasundo. Dahil lang mahal ko si Dongjin, sana mula ngayon, mabuhay ng maayos ang ina niya. Nang marinig iyon ni Hija, nalaman niya ang nararamdaman ni na Wooju at Dongjin. Nang gabing iyon, bumalik si Hija sa bahay ni Dongjin at tinanong ang anak kung mahal din niya si Wooju. Tumango si Dongjin
At sinabing nang makilala niya si Wooju, doon niya unang naintindihan ang salitang kaligayahan. Naiyak si Hija sa sinabi ng anak. Hindi niya inakala na ang sakit na dinanas ng anak sa piling niya ay gagamutin ng anak ng kanyang kaaway. Sa wakas, isinauli ni Hija ang bahay at malapit nang bumalik sina Wooju at mga kapatid sa kanilang dating tahanan. Bago lumipat, pumunta si Wooju kasama si Dongjin sa campsite. Nagkwentuhan sila sa ilalim ng puno at ikinuwento ang pagbabago sa buhay nila simula nang magkakilala. Nagpasalamat si Dongjin kay Wooju sa pagbibigay sa kanya ng pagmamahalang higit pa sa lahat, sapat para baguhin ang buhay niya. Mula ngayon, hindi na siya malulungkot. Mabubuhay siya ng tunay na masaya. Sa pagpapaalam, nagyakapan sila ng matagal. Kahit hindi binanggit ni Wooju ang hiwalayan, alam ni Dongjin na ang pag-uwing ito ay isang mahabang paghihiwalay. Baka hindi sila magkita sa napakatagal na panahon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Nagbago ang takbo ng buhay ng lahat. Naging magkasintahan sina Hyung at Yeonjun. Matatag ang relasyon nila at naghahanda na silang ikasal. Pagkatapos magbitiw si Dongjin, inanyayahan ni Sunwoo si Minyong na pumalit sa posisyon nito. Ang imbitasyong ito ay hindi lamang para sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang personal na damdamin. Sa totoo lang, palihim niyang mahal si Moo. Kung babalik ito sa kumpanya, magiging kasama na niya ang taong gusto niya. Nagpatuloy sa trabaho si Wooju sa exhibition industry at patuloy pa rin ang relasyon niya sa mga dating kasamahan. Pero walang nakakaalam kung saan napunta si Dongjin. Kapag dumadaan sa lugar na madalas nilang puntahan, hindi sinasadyang nagme-menor si Wooju. Umaasa siyang lumingon at makita ang anino ni Dongjin. Pero ayon sa mga kasamahan, pagkatapos magbitiw ni Dongjin, ipinagbili nito ang bahay rito at nanirahan sa ibang lugar. Pero sa katotohanan, wala talagang permanente ang tirahan si Dongjin dahil bumili siya ng mobile home at ginugol ang nakaraang taon sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Ngayong araw, bumalik siya sa Seoul para makipagkita sa dating kaibigan. Sinadya ni Dongjin ang noodle shop na madalas nilang puntahan ni Wooju, umaasang baka sakaling magkita sila. Pero kahit tapos na siyang kumain, hindi pa rin niya ito nakita. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa dahil doon. Mas bukas na ngayon ang kanyang isip. Kayang-kaya niyang pagtawanan ang mga panghihinayang dahil maraming bagay sa buhay ang dapat pahalagahan. Ang tanawin sa bundok, ang ambon sa takip silim, lahat iyon ay mga biyaya. Gusto pa rin ng kapatid ni Wooju si Dongjin at madalas silang nag-uusap. Unti-unti ring naunawaan ni Hyung kung kahit ang ina nila ay hindi galit kay Dongjin at pinadalhan pa ito ng Banchan, hindi na kailangang magdalawang isip pa si Wooju. Sa ngayon, si Wooju na lang ang nalilito. Siguro ay maayos ang lahat kung magkikita lang sila ni Dongjin. Nalaman ng kapatid niyang nasa Seoul si Dongjin, kaya nagpasya siyang tulungan ng ate na makamit ang kaligayahan. Kinabukasan, may performance siya sa tulay, kaya inanyayahan niya sina Dongjin at Wooju na panoorin ito ng magkasama. Sinabi ng kapatid niya kay Wooju na 50% ang tsansang darating si Dongjin, kaya anuman ang resulta, kailangan niyang pumunta. Nang araw ng performance, nauna si Dongjin sa venue. Nang makita niyang hindi pa sumasampa ang kapatid ni Wooju, umalis muna siya. Hindi nagtagal. Turn na ng kapatid ni Wooju na mag-perform. Dumating din si Wooju. Nakatayo si Wooju sa ibaba, nakikinig sa pagkanta ng kapatid, nang biglang bumalik si Dongjin na may dalang sariwang bulaklak. Matagal silang nagtitigan at pareho silang napatawa. Sa wakas, dumating na rin ang kaligayahan para sa kanila.